Ikaw aming Diyos, ang kalakasan at kaligayahan. Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. Isang programa na naglalayong dalhin ang pag-asa, biyaya, pag-ibig at kaligtasan ng loob ng dakilang Diyos sa bawat isang sa Kanya ay sumasampalataya. Jesus is Coming Again program. Jesus ay darating at di magluluwat siya'y darating. Kaibigan, humanda kang siya ay salubungin. Inyong makakasama at mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. sa ating Jesus is Coming Again program. Alright, magandang hapon, umaga, tanghali, gabi sa lahat ng ating mga kapatid at mga kaibigan. Pasensya po kayo mga kapatid at meron problema at ating pong technicalities pa po. At nagkakaproblema po ang ating linya. At masama din po kasi ang panahon ngayon dito sa amin. Meron po dito mga kapatid na bagyo, ano ba ito? Kaya medyo masama talaga. Alright. Atin pong binabati mga kapatid. Sina brother, sister Emma Buhol. Okay. Si Early Service Strickland. Magandang umaga. Si brother John Mediabitis Reyes. Edna Nisperos. Si Mike Mindak. Alam nyo mga kapatid, dito sa amin ulan ng ulan. Kaya siguro baka wala po tayo sa YouTube mga kapatid at napiktuhan po ito. So, ang atin pong gagawin mga kapatid ay Facebook na lang muna po tayo mapapakinggan sa atin pong programa mga kapatid. Kaya ipagpasensya muna po ninyo sapagkat ang atin pong panahon ay talagang di maganda at tuloy-tuloy lang po natin ang ating discussion. Tayo manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, sa aming pong pag-aaral, aming pong hinihiling sa inyo, aming pong idinadalangin, na inyong pong patnubayan at pagpalain po ang aming pag-aaral ngayon. Ayon po sa inyong kalooban, hinihiling po namin ang inyong dakilang patnubay at pagpapala. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Hinihiling ko sa inyo mga kapatid, kung inyo po akong naririnig ng maayos dyan, maayos lang po bang dating ng ating pong sound? Okay, lalo tigid dyan po sa Calgary, Canada, ni Brother J. Mar. Okay, malinaw lang po ba mga kapatid ang ating pong sound diyan? Kung malinaw po ang ating sound mga kapatid, please mag-message po kayo sa akin ha. Hindi yung nagsasalita tayo dito na nasasayang lang po yung atin pong panahon. Okay, si Brother Gerald Mendoza, Brother Gerald, kung nakikinig ka, paki-message mo daw ako kung malinaw ba ang atin pong sound diyan ngayon. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Now, atin pong i-discuss ngayon mga kapatid, at ito po'y napakahalagang discussion na dapat po nating may discuss. Ito po ay isa sa mga video pa rin po ni Brother Ronald Obidos na atin pong bibigyang pansin. Ito pong ipinadalang video sa atin. Ngunit bago po yan, meron pa akong ipapakita sa inyo mga kapatid na mga ilang video na kung saan kung inyo pong mabisitahan ito pong YouTube dito ni Ronald Obidos, nandito mga kapatid yung kanyang mga inilalagay, no? Kultong SBSI, ito po yung kay Senior Aguila noon na Daco Mindanao, nagkagulo, ay parehong kulto ng Seventh-day Adventist Church. So, kung gaano kakulto itong kila ni Senior Aguila, ay ganon din ang kanya pong
ipinangangaral ang Seventh-day Adventist ay gano'n. Then, meron pa siyang sinasabi na ang mga pastor ng Seventh-day Adventist kolorom. Siya ang hindi kolorom, ang Seventh-day Adventist ay kolorom. Tapos sabi niya, bakit walang kaligtasan sa Seventh-day Adventist? So, ibig sabihin, kung ikay manatili o mag-Seventh-day Adventist, hindi ka maliligtas. Siya lang ang maliligtas. So, ang sabi nito, bad news talaga ang 10 utos. So, mga kapatid, kanyang pinanindigan na ang 10 utos na igalang mo nanay tatay mo, masamang balita yan. Ang good news sa kanya, yung mga lunya ka, magsinungaling ka, pumatay ka, at iba pa. Then, diniscuss din niya mga kapatid na si Satan ang savior ng mga sabarista. Kanya din pong diniscuss na si Satan ang siyang Adventist sin bearer. Kanya din pong diniscuss mga kapatid na pinakialaman niya si Brother Johnson, si Johnson Amican, malapit nang maging Katoliko. Alright. Yung isa sa pinakahuli mga kapatid na atin pong napag-usapan ay ito pong si Johnson Amican, kung inyo napansin mga kapatid, ginawa niyang kulay orange. Tapos nilagyan niya pa niyang 2 sungay. Sabi niya kay Johnson Amican, kailan ka magre-repent sa kasinungalingan mo. So itong taong ito mga kapatid ay nilamo na ng kanyang galit at hindi na niya alam kung ano yung mayroong tamang modo at tamang kaisipan bilang kung Kristiyano man ang tingin sa sarili niya. Anyway, pagpili niya yan mga kapatid, hayaan natin siya. Atin pong i-discuss ang patungkol sa kanya pong diniscuss din naman na kanya pong binigyan ng kanyang opinion ang patungkol kay Doug Batchelor. Si Doug Batchelor, mga kapatid, ay nag-discuss patungkol sa itong ginawa niya, ang kay Doug Batchelor, why is it a sin for Christian to eat pork? Ang kanyang ginawa, why is it not? Dinagdagan na po niya sa salitang not. Meron siyang part 1, meron siyang part 2. Ayon sa kanyang mga kapatid na video, ito po ang aking mga nakuha sa kanyang sinasabi. Ubino said, nakita daw ni Ellen G. White sa vision, hindi pinagbabawal ng Diyos kumain ng maruming baboy. Totoo ba o kwento Ubinos lang? Alam niyo, pati yung salitang maruming baboy, sa matinong utak, hindi na dapat kainin. Maruming nga eh. Totoo ba na nagkaroon ng vision si Ellen G. White na sinabihan siya ng Diyos na, Ellen White, hindi ipinagbabawal ko ang kumain ng baboy. Yan ang ayon sa version ni Ronald Ubinos. Dahil sabi ni Ronald Ubinos, si Ellen G. White, 1844, propita na siya. Pero kumakain pa ng baboy. Totoo ba? So alamin. Ang pinakapunto mga kapatid na kanya pong sinasabi sa video ay ito po. Mga pinupunto ni Ronald Ubinos na si Ellen White daw, number 1, Ellen G. White na si Ellen noong 1844. Ibig sabihin, ang pangalan niya noong 1844, Ellen G. White na siya. Number 2, si Ellen G. White ay propeta na noong 1844. Number 3, alam na niya ang baboy ay marumi, kinakain pa niya. So mga kapatid, parang kumukontra siya at pumapabor siya doon sa doktrina na ang baboy nga huwag kainin, pero siya mga kapatid ay kumontra kay Ellen White na alam na ni Ellen White ng baboy marumi, kinakain pa niya. So binabagsak niya si Ellen White, inaangat naman niya ang doktrinang dapat huwag kumain. Number 4, nakita ni Ellen G. White sa vision, ang baboy hindi pinagbabawal ng Diyos. Yan. Number 5, pinagalitan ni Ellen G. White si Mrs. Curtis dahil bakit ipinagbabawal ang baboy. Mapansin niyo mga kapatid na ang kanyang mga punto, away-away, bangga-banggaan. Siya nagsasabi na bakit ipinagbabawal ang baboy na ipinapakain naman ng Diyos. Sa kabilang dako naman, nagagalit siya at nagko-comment kay Ellen White na bakit niya sinasabi hindi makain ng baboy na sa Leviticus pala at Deuteronomio, ipinaglalaban nga niya ay sinabi ng Biblia na ito ay marumi. Pero kay Ellen White ay maaari na daw o makain. So pinaglalaban niya yan. Banggaan. Ang ika-6, si James White nagsabi ang baboy hindi marumi ayon sa Gawa Kapitulo 15. Ito ang aral nung unang mga Adventist. So, may dalawa sa pinupunto. Nung unang panahon nila ni James White, ang mga Adventist daw kumakain. Sa panahon daw mga kapatid ng bandang dulo na,
ay hindi na po kumakain ng Seventh-day Adventist. At noon daw ay hindi mapangusga. Hindi raw nagsasabi na marumi ang baboy. Bago tayo magpatuloy mga kapatid, akin muna pong ipapanood sa inyo ito pong video na atin pong hinanda para sa inyo mga kapatid upang inyo pong makita ang pinupunto ng tao ito. Okay? So, Brother John, aking hihilain to. Doon yung itinuro mo sa akin. Yan. Okay. Alright. Pakinggan nyo muna ito mga kapatid para po makuha ninyo ang aking pinupunto na ang sinasabi niya kung ano man sa part 1 at part 2 atin pong pakinggan mga kapatid. Okay? Ito. Ng pagkain ng baboy, kasalanan. Andiyan binabanggit yung kasalanan ay magnakaw, kasalanan yan. Kasalanan yung magsinungaling, di ba? Kasalanan yung ikaw ay yung pumatay, kasalanan yung ikaw yung maging sakim, di ba? Kasalanan, pero pagkain ng baboy wala. Even in the Ten Commandments, wala yung pagkain ng baboy. So sinasabi niya mga kapatid na bawal yung sakim, pumatay, magnakaw at iba pa, pero hindi daw sinabi sa Ten Commandments na bawal kumain ng baboy o ipinagbabawal ng baboy. Hindi nakaintindi ang taong ito kung ano ang moral law, ano yung tinatawag na law of health, at hindi niya naintindihan ito mga kapatid. Pinaghalo-halo lang niya. Bandang huli nito, question niya, bakit nasa Ten Commandments bang huwag manigarilyo, huwag uminom ng alak? Tulad nito, kanya pinalalabas, wala naman daw sa Ten Commandments ang huwag kumain ng baboy. So, ating ipagpatuloy mga kapatid, kung ano po ang kanyang mga pinupunto pa dito para po ating makita. Okay? Hindi binabanggit ang kasalanan sa Ten Commandments. And it's not even part of the Ten Commandments. Kita nyo? Ang huwag kumain ng baboy ay hindi bahagi ng Ten Commandments. So, ito mga kapatid sa Biblia, meron pong at least 4 na klase pong kautusan. Number 1, tinatawag na moral law. Ikalawa, yung tinatawag ceremonial law. Tapos, meron pong tinatawag na civil law at saka law of health. Ang kanyang ginagawa, parang pinaghalo niya at gusto niyang ipasok lahat. Palibas ay wala naman daw sa Ten Commandments at hindi naman nakapasok yung huwag kumain ng baboy, therefore wala daw kautusan. Mga kapatid, sabihan ko po kayo, mayroong iba't ibang klaseng kautusan mismo sa lupa. May kautusan tropiko, mayroon pong kautusan na pangpamilya, may kautusan mga kapatid pang military, may kautusan pang civil, at iba't iba pa. Hindi mo pwedeng paghalu-haluin yan. Ang Ten Commandments ay tinawag po yung moral law. 10 lang ang inilagay ng Diyos. Besides that, sa iba pong mga pagkasulat ng Diyos, meron din siyang isinulat na batas patungkol sa pangkalusugan, patungkol sa pagkain. Ang iniisip nito ni Obidos, pati yung batas patungkol sa pangungutang siguro, o batas mga kapatid tungkol sa gera, ay isama pa. Tingnan natin, pagpatuloy natin ha. Na palaging inuulit at tinataas sa mga Seventh-day Adventists. Wala sa Ten Commandments ang kasalanan kumain ng baboy. Wala ba yun? Bago mag-1863, ang mga Seventh-day Adventists ay kumakain ng baboy. Pansinin niyo yun mga kapatid. Before 1863, ang mga Seventh-day Adventists daw ay kumakain ng baboy. Alright? Ating puntahan po yan. Oo, kumakain po sila ng baboy. In fact, it was spectacular, so beautiful. I thought I was going to heaven. Sandali mo na mga kapatid, lumabas itong tawag nito, advertisement. Di ba, liatin lang mo na pa itong i-skip din naman. That's for sure. It was that. Kung hindi mabasa, Alright, lumabas yung extra. meron ako dito sa ilang harapan, mababasa nyo ngayon. Ito ay the present truth. No? Ito ay isang tract. Mga kapatid, pansinin niyo po yung sinabi niyang present truth. Okay? No? Tatlong pamilya ito na kanyang dadalangin ngayong umaga sa lugar niya dyan sa may Nueva Vizcaya. Kaya sabi niya, gusto daw sana ay propeta na noong 1844. Ang di ko lang maintindihan, bakit noong 1863 lang niya nalaman na bawal kumain ng baboy. So, si Ellen G. White, kanya pinalalabas na 1844, Ellen G. White na siya,
propeta na siya. Ang di lang daw niya maintindihan, bakit daw nalaman lang ni Ellen White noong 1863 na bawal kainin ng baboy. So, siya mismo ay nagsabi, bawal kainin ng baboy, pero hindi siya sumusunod. Gusto talaga niyang kumain. Kaya, pasensya na itong tao ito kung sakali naman dadalawin itong mga kapatid ng pagpalo sa pagkalusugan na alam namang di dapat kainin. Abay kinakain, ating pagpatuloy. Mga kapatid, please, mag-message po kayo sa akin ulit kung malinaw po sa atin ang ating pong sound. Ang ating sound kung malinaw po ba? Pero ito po, bago 1863, ang sabi po ni James White, itong paniwala ng mga Adventist noon. Some of our good brethren have added swine's flesh to the plain teaching of the Holy Scripture. Ano sabi ni James White? Na asawa ng propeta ng Ellen White. May mga ilang mga brethren daw na sinasabi na ang pagkain ng baboy, laman ng baboy pinagbabawal ng Holy Ghost. At isinama na ito sa pinagbabawal ng mga apostol doon sa Jerusalem Council. At the question with them, and was a cause of rejoicing among the churches, and it should forever settle the question. Ito pa lang. Nasagot na yung tanong natin, napakadilo ito. Ang ganda sana ng kanilang mga turo ng mga early Adventists, walang kapanatikuhan tungkol sa bagay nito. Ano po mga kaibigan? Yun daw mga kapatid, ang tuturo ang baboy huwag kainin, panatiko ka. Pero noon daw, hindi daw sila panatiko. October 21, 1858, mga kaibigan, mayroon mga nireview sa Ellen White na isang pamilya sa lugar ng Iowa, USA. Dahil itong pamilya ito, kung tawagin ay Curtis family. Mga Adventist to, Curtis family, na nagbasa sila ng Bible. Nabasa nila yung nasa Leviticus 11 at Deuteronomy 14 sa Old Testament. Ni Curtis sa Iowa. Dahil, dun sa conviction nila after reading the Bible, na ang baboy ay karong natumal ay sa Old Testament, sa Leviticus and Deuteronomy. Hindi sila kumain ng baboy at in-influensya nila yung mga Adventist dun sa Iowa. Kaya ang ginawa ni Ellen White, ni-review to. Ni-review. In fact, sabi ng si H.E. Carver. Mga kapatid, pansinin niyo po yung sinabi niya na ito pong pamilyang Curtis ay ni-review. Pinagalitan daw ito ni Ellen White. Bakit may pagbabawal ng baboy? Pwede namang makain yan. Sabi naman ni Obidos, dinadagdagan niya lang, wala naman doon po sa sinasabi. Pinakita sa akin ang pagitain ng Panginoon ang baboy hindi pagbabawal. Patuloy natin. Siya po isang early Adventist na kasabayan nila Ellen White ay kaibigan malapit ng Curtis family. Binahagi niya sa atin yung kanyang kaalaman tungkol sa issue nito. At ito yung mababasa natin sa libro na Ellen G. White Claims to Divine Inspiration Examined, 2nd edition, 1877. 26. Hindi ka nakakasala at settle yung question na yan sa kanila. Hindi ka nakakasala dahil wala ka makita sa New Testament na isa sa mga listang kasalanan pagkain ng baboy. Totoo naman ang ngayon. Hirap na hirap mga Adventist yan. Hindi na makita sa New Testament. Kaya puro New Testament na binabasa. Kaya sabi ni James White, dapat alam mo, Sister Curtis, kung baka in colloquial language, dapat alam mo, Sister Curtis, ang stand natin sa question ito, hindi masama kumain ng baboy. Yan daw yung stand ni James White at Ellen White na hindi masama ang kumain ng baboy. Sige, balik tayo mga kapatid, balik tayo dito sa ating pong slides. So yan po yung mga punto at pinupunto ni Ronald Obidos. Ito pong anim. Marami po ito mga kapatid, pero anim pong ating pong pupuntahan lang muna para po hindi ganong mahaba, lalo dikit medyo late tayo. Huwag lang po mag-alala yung kung nanonood sa YouTube, i-upload natin ito sa YouTube mga kapatid para mapanood din po ninyo. Talagang minsan may mga technicalities lang talaga nangyari. Okay. Ito yung kinuha ni Obidos na writing ni Sister White. Ang problema lang ng taong ito, pinuputol-putol niya ang ikinukwento ni Sister White, hindi niya kinukuha yung kabuuhan. Itong taong ito, katagalang basa niya mga kapatid sa Biblia, lalo tigit sa Spirit of Prophecy, hindi na marunong gumalang sa
sa writer kung anong pinupunto. Minamali. Ito ang sabi niya, Obido said, sabi ni Ellen G. White, the sister, dito mga kapatid, kumakampi siya eh. Ang tawag niya kay Ellen White, Sister Ellen White. Pero kung madulas na naman dila niya, palpakis, bula ang propita. Tinan niyo, sabi ni Sister Ellen G. White, isang propita. So, kinilala naman niya ditong isang propita. Bakit? Pinupunto niya na, si Ellen White na propita niyo, kumakain eh. Para mabigyan pa ng diin, kaya nga sabi ko sa inyo, nagsasalpukan itong mga sinasabi niya, kontra, tapos di na naman kontra. Isang propita, ayon sa kanyang vision, hindi ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. So, ang punto niya dito ay ganito. Si Ellen G. White, propita na noong 1844, pagkatapos, siya nga mismong propita ay nagsabi hindi bawal ang pagkain ng baboy kasi ito ngay nasa pangitain daw ng Diyos ipinagkaloob sa kanya. Pakinggan niyo mga kapatid. I saw that your views concerning swine flesh would prove no injury if you have them to yourselves. Ibig sabihin ni Sister White, aking nakikita na maaari itong ma-approve na kung ito ay pang sarili mo lamang, ay hindi naman ito nagiging delikado sa iyong sarili. But in your judgment, so ang tinutukoy ni Sister White, judgment ng tao. But in your judgment and opinion, you have made these questions a test, and your actions have plainly shown your faith in this matter. If God, ito mga kapatid, ang point ni Sister White dito, wala siyang posisyon pa this time. Wala pa siyang posisyon. This time, ang stand patungkol sa baboy kung ano man. Pakinggan niyo po. If God requires His people to abstain from swine's flesh, He will convict them on the matter. So mga kapatid, sabi ni Sister White, kung ang Diyos man ay magsasabing huwag kumain ng baboy, ito'y ipagbibigay alam ng Diyos sa kanyang bayan at ito ay magiging conviction nila bandang uli. Napakinggan nyo mga kapatid, itong kalay yellow na kanya pong in-underline. If this is a duty of the church to abstain from swine's flesh, God will discover it to more than 2 or 3. He will teach His church their duty. So anong sabi ni Sister White? Kung ang baboy ay bawal at ipinagbabawal ng Diyos, ipakikita ito ng Diyos sa 2 o 3 mga tao na ang pagkain ng baboy ay hindi nararapat gawin ng isa pong Kristiyano. Malinaw po yan. Kaya lang, ipinalalabas naman dito ni Obidos na sinabi ni Sister White na ipinakita sa akin ng pangitain na ang baboy ay hindi maruming kainin. Gumawa siya ng sarili niyang version. Hindi naman sinabi ni Sister White dyan na bawal kainin o hindi bawal kainin ng baboy. Ang sinasabi niya, kung ipagbabawal ng Diyos yan, at wag natin kainin, sabi po niyo mga kapatid, ipagbigay alam ng Diyos yan. Tuloy natin. Ang tanong, kailan ito sinabi ni Sister White? Ito mga kapatid ang mahalaga. It was said by Ellen G. White, 1858. Kailan po sinabi? 1858. Bakit mahalaga ang pitsa para maintindihan ninyo? Mga kapatid, pagdidiinan ko po dito ang mga taon, kung kailan to sinabi, anong taon, ito, kailan to sinabing taong ito, kailan to sinabi, kailan sinabi, para makita ninyo yung chronology, yung pagkasunod-sunod ng mga taon, ang progress ng kwentong ito. Kasi ang ginagawa niya ay ginugulo niya. Hindi niya ini-emphasize na sinabi ito nung taon, hindi pa sinabi sa taong ito. Ating pansinin mga kapatid. Tulad halimbawa, ito 1858. Yung binasa niya kaninang present truth, alam niyo kapatid kung kailan ito sinulat? Sinulat ito noong 1850. Kailan nagkaroon ng vision sa Ellen White patungkol sa baboy na hindi dapat makain? 1863. Ibig sabihin, 13 years after, pagkatapos sinulat ito, tumakbo pa ng 13 years, saka pa nag-comment si Sister White at nagsabi patungkol sa baboy. Kaya hindi kasi niya ini-emphasize kung anong taon ito sinabi itong present truth. Ayan mga kapatid, ang present truth na tinutukoy, 1850. Patuloy natin. Punta tayo doon sa sinabi niyang ang pamilyang Curtis na nirebuke ni Ellen White daw, pinagalitan ni Ellen White kasi bakit daw sabihin na marumi kainin ang baboy. Kasi nga daw, sabi din niya na itong pamilyang Curtis ay nag-aral ng Biblia
at nabasa. Sabi niya rin ni Obidos, Leviticus at Deuteronomio. Ngayon, ang sabi niya, nirebuke, pinagalitan si Ellen White. Kung baga sa colloquial words daw, ako ang propeta, hindi ka propeta, alangan namang ikaw pa ang masunod. Yan mga kapatid, kung pakinggan ninyo, ganon ang kanyang pagkasabi. Napakinggan po ninyo mga kapatid ito. Kailan ito sinabi at ang bagay ito? Pakinggan nyo mga kapatid ha. Isinulat ito noong 1877. Ito ang mahalaga para maintindihan ng mga tao. Brother and sisters, kasi sabi niya, nirebuke daw eh. Pakinggan nyo ang sulat na ito mga kapatid kung nirebuke ba ni Ellen White si Sister Curtis. Pakinggan nyo ha. Brother and Sister Curtis. So ang mag-asawa ang kanyang sinusulatan. Were among my most intimate friends. Ano daw? Intimate friends. Pero ang kay Obidos, ni-rebuke daw ni Ellen White, ba't niya ipagbabawal ang baboy? Hindi naman rebuke dito ang nangyari mga kapatid. Tuloy natin ha, dito po sa kulay pink. Sister Curtis was a very consensuous woman. Pinupuri pa nga niya eh. Dito po sa kulay pink ulit sa pangatlong linya. Sister Curtis was a sincere believer in Mrs. White's divine inspiration. Ano daw mga kapatid? Sinabi pang sincere. Dito mismo sa kanyang slide, hindi mo mabasa na nirebuke siya ni Sister White. Well, in fact, mga kapatid, ayon po sa pagkasulat nito, sinabi most intimate friend. Curtis family, Sister Curtis was a consensuous woman. Then sincere believer. Pakinggan niyo mga kapatid. Brother Curtis also stated that Ellen White had endorsed on the back of the letter the following in substance, that you may know how we stand on this question. I would say that we have just put down a 200-pound porker. So mga kapatid, ang term po dito, I would say that we have just put down, isinantabihan, a 200-pound porker. Sinong may sulat nito mga kapatid? Ito po ay sulat ni H.E. Carver na kinote niya kay Mrs. Ellen G. White Claims to Divine Inspiration, Examen, 2nd edition, 1877. Na mga kapatid, tuloy natin. Ang tanong, si Ellen G. White ba noong 1844 na sinabi ni Obidos ay propita na nga? At si Ellen White ba noong 1844 ay Ellen White na po siya? Pakinggan nyo mga kapatid ang mga mali-mali niyang mga turo. Pakinggan nyo ha. Number 1. Ayon po sa Encyclopedia Wikipedia, si Ellen G. White ay pinanganak noong November 26, 1827. Kailan naman siya namatay? July 16, 1915. Sa edad na 87. Doon sa Elms Haven, California ito mga kapatid. Ako mismo nakapunta dito sa bahay niya kung saan sa banda na talisod, nakapunta pa ako doon mga kapatid. So nandito ayon sa Encyclopedia Wikipedia, ang taon kung kailan ipinanganak si Ellen White at kung kailan din po naman siya namatay. Puntahan natin yung pinupunto ni Obidos na si Ellen G. White 1844, propita na, Ellen White na siya. Pakinggan niyo mga kapatid ha. Ang disappointment na sinabi nila 1843, tapos inulit na lang 1844, kung minusan mo siya noong 1827, nung ipinanganak si Ellen White, 16 years old pa lang po si Ellen White noong 1843 mga kapatid. Ngayon, kung atin namang ipasok yung 1844, minusan mo ng kanya pong edad na ipinanganak siya noong 1827, so meron po siyang 17 years old pa lang po siya noong 1844. Obidos, pakinggan mo ito doy ha? Pakinggan mo ng maigi ito. Noong 1844, si Ellen G. White hindi pa pwede mag-asawa in the first place. Batang-bata pa siya, 17 anyos. Kalawa, hindi pa nga sila mismo nagkita ni James White. Ikatlo, hindi pa sila kasal kasi nga hindi pa nagkita. Pero para pala sa iyo, noong 1844, Ellen G. White na siya. Sabihan kita kung kailan sila ikinasal. Sa puntong ito, malaki ang kasinungalingang sinasabi mo. 1844, itong taong ito, hindi pa siya Ellen White. Ellen Gold Harmon pa siya. Well, in fact, 17 years old pa lang siya by this time. Kaya yung sinabi mo na si Ellen G. White ay Ellen White na,
at propeta noong 1844, malaking mali. Ito pa, galing sa Encyclopedia Wikipedia, wala itong pinagkaiba, mga kapatid, na sinabi ni Obido sa sinabi rin ni Soriano, na si Ellen White daw ay humula noong 1843, di pa daw talaga nadala, inulit pa 1844. Itong si Obidos at saka si Balberan at si Sabaupan ay nangungupya lamang dito sa sinasabi ni Soriano. Pari-pareho namang mali. Patunayan ko sa inyong mali itong sinasabi ng mga ito. Ang nanghula daw ay si Ellen White, mga kapatid, noong 1843, hindi pa nadala 1844. Ayon po, mga kapatid, kay Balberan, si Ellen White humula na naman ng 1845, 1846, 1849. Lahat daw palpak. Kaya nga, aking ibinigay sa inyo ang inyong assignment. Ang assignment ninyong tatlo, Balberan, Obidos, at Sabaupan, anong aklat ni Ellen White na sinabi niya ang Kristo'y babalik sa kanyang pangalawang pagparito, second coming niya, 1846, 1845, 1846, 1849. Anong aklat yan? Anong page yan? Anong chapter yan? Hanggang ngayon, wala pa kayo eh. 2 buwan ko na ito hinihingi sa inyo. Ang tanong, sino ang nagsabi na 1844 si Kristo darating? Si Ellen White ba? Pakinggan ninyo kung gaano kamali itong mga taong ito. Mga kapatid, ang nangaral po na darating noong 1843, hindi si Ellen White. 17 years old, 16 years old pa lang siya noon. 1844, 17 years old pa lang po siya noon. Sinong nagsabi na ang Kristo'y darating sa mga taong ito? Walang iba, si William Miller, na isang Baptist minister o Baptist preacher. On March 21, 1844, Christ doesn't return, as Baptist preacher William Miller had predicted in 1833. So mga kapatid, kung ating tingnan, napakalinaw na hindi si Ellen White, pero ginagawa nitong grupo ni Obidos na pinagdidiinan nila na si Ellen White nga ang siyang humula sa panahon yan. Mali. Maling-mali talaga kayo. Tapos inyo pang dinugtungan. Na-failure na nga noong 1843, 1844, tapos inyo pang pagbintangan si Ellen White uli, 1845, humula, 1846, 1849. Saan ba ninyo pinagdadampot yung mga datos ninyo na wala naman talaga? Ito pa, sabi niya, Ellen White na daw siya noong 1844. Totoo po ba yun? Pakinggan niyo mga kapatid. Pwede niyo itong makuha mga kapatid sa internet. Ito po yung certificate ni Ellen White at ni James White nung ikinasal sila. Kailan? August 30, 1846. Kailan sila ikinasal? August 30, 1846. Sinong ikinasal? James White at ang wife dito si Ellen G. Harmon. At sila mga kapatid ay pinagkaisa, ito ay sa Portland. Kailan sila ikinasal? August 30, 1846. Now, kayo na mismo ang mag-mathematics, simple lang. 1846 siya, therefore by that time, hindi na siya Ellen Gold Harmon. Kundi ang pangalan niya, Ellen Gold White. Kailan? 1846. Pero ikaw, Mr. Obidos, sinabi mo na si Ellen White ay Ellen White noong 1844. Mali. Ikinasal 1846, doon pa lang siya maging Ellen White. Hindi 1843, hindi 1844, hindi 1845. 1846, August 30 silang ikinasal. Therefore, yung sinasabi mo't itinuturo na propeta Ellen White na siya, by that year, hindi tama. Hindi tama. So, ating minus ha, para maintindihan mo. Siya ay nagpakasal noong 1846. Minusan mo ng 1843 yung disappointment una, 3 years gap. Ibig sabihin, 1843, hindi pa sa Ellen White kasi 1846 pa lang siya nag-asawa. So bago siya nag-asawa, tumakbo muna ng 3 years. Ito pa. Ito pa ha, pakinggan nyo. Sinabi mo din na si Ellen White nag-claim ng propeta siya. Tanungin natin si Ellen White kung anong claim niya. Kasi ang ginagawa mo, pinagdidiinan mo lagi. Baka ikaw ang gusto mong maging propeta. Ito ha, pakinggan mo. Sabi ni Sister White, sinulat niya ito. Review and Herald, July 26, 1906, reprinted, selected messages, book 1, pages 31 to 35. Sabi ni Sister White, when I was in the Battle Creek, Michigan ito, I said before a large congregation that I did not
I did not claim to be a prophetess. I do not claim to be a prophetess. Sinabi niya sa baba, I do not claim the title of prophet or prophetess. Sinabi na ni Ellen White, hindi ko kiniklaim yan. Pero kayo mismo, pinagdidiinan ninyo para lang inyong pagtawanan at sabihin, bulaang propeta. Ewan ko kung saan nilalagay ninyo yung inyong mga puso at kunting respeto sa tao. Hindi na nga sinasabi, para ba ganito, ikaw vision Amerikano ka, hindi ako Amerikano, Pilipino ako, hindi Amerikano ka. Paano mo ipipilit sa isang tao na ang tao na nga na mismo nagsasabi, hindi ako Amerikano? O sabi ni Sister, hindi ako propita o propetisa. Dalawang libro nito Review and Herald, magazine ito, at saka Selected Book Messages. Ito naman, Letter 55, sinulat ni Ellen White, 1905. Quoted in Selected Messages, Book 1, pages 35-36. During the discourse, sabi ni Sister White, I said that I do not claim to be a prophetess. Bakit talaga kayong tatlong hari, ay pinagpupumilit ninyo na si Ellen White, propita na mismo ang may katawan ang nagsabing, hindi nga ako nagkiklaim niyan. Kung may tatawag sa akin, ako'y propita, ay ayaw ko naman makipag-away. I don't have controversy with that. Tapos ikaw sa video mo kanina, binanggit mo na, si Ellen White, propita na 1844. Mali. Kasi siya noong 1844, 1845, hindi pa nga siya kasal kay James White. Kasal lamang siya noong August 30, 1846. Ibig sabihin, malayo pa, 3 taon pang lumipas, saka siya nagpakasal, saka pa lang siya naging Ellen White. Dalawa agad ang mali mo dito. Tinawag mo na siyang Ellen White noong 1844. Ikalawa, tinawag mo na siyang propeta noong 1844 na 17 years old pa lang siya. Mismo ang may katawan nagsabi, hindi ako propeta. Ito, pangatlo, mabasa sa Selected Messages Book 1. To claim to be a prophetess is something that I have never done. Ano daw? Ang pag-claim, ang pagtanggap na ako'y propeta, sabi niya, ay isang bagay na kahit kailan ay hindi ko ginawang ako'y nangangkin na ako'y propeta. Tuloy tayo. If others call me by that name, propeta ako, I have no controversy with them. Sana makaintindi kayo, pero talagang ang tingin ko lang, di talaga kayo makakaintindi kasi una sa lahat, ayaw niyong umintindi. Ang pinakapangit sa taong nagtulog-tulugan, mahirap gisingin. Ito pang laging bukang bibig. Noon kasi na Adventist pa ako, hindi ko kasi naintindihan. So sana ngayon, Obidos, naintindihan mo na. Okay? Ang dami po lang naintindihan. Tapos sabihin mo, matalino ka at magaling ka. 24 years, di mo naintindihan. Ang Sabat, di mo naintindihan. Ang kautusan ng Diyos, di mo naintindihan. Ang doctrine ng sanctuary, di mo naintindihan. Ang tungkol kay Ellen White, di mo naintindihan. Hindi mo rin naintindihan ang tungkol sa kautusan ng pagkain. 24 years ka. Talo mo pang nagmasteral ng doktoral. Ang masteral 2 years, ang doctoral 3 years, 5 years lang ngayon. PhD na. Ay ikaw, 24 years, di mo pa rin naintindihan. Kaya yung sinasabi nilang, mahirap kasi yung masyadong matalino. Ang tingin ko sa tao, 24 years, hindi pa nakaintindi, hindi yan matalino. Hindi yan matalino. Isipin mo, kwintahin mo na lang, 6 years ang elementary, 4 years ang college, o ang high school, edi 10 years na. Kung magmasteral ka pa 3 years, 13 years, o 2 years, 12 years. Kung magdoktoral ka 3 years, 15 years lang, graduate ka na sa PhD. Tapos ikaw, 24 years, sasabihin mo, hindi mo pala naintindihan? Hindi mo naintindihan? Kawawa ka naman. Tapos, kiniklaim mong ikay master, doktor, professor, mentor, pastor, professor. Tapos di mo naintindihan? Sorry lang. Sa totoo lang, susundan kita. Okay. Ito pa, sabi ni Balbiran at Obidos, nagtawanan pa itong dalawa. Ha ha ha! Si Ellen White nakakita ng pangitain tapos sasabihin ni Evangelist Dizon ay hindi siya propita. Paano ka naging propita ay nakakita ka nga ng pangitain? Paano ka di maging propita? Paano ka naging propita wala kang pangitain? Ay may pangitain naman kaya propita. Sabi niya, Pastor Balbiran, pwede ba ang tao makakita ng pangitain hindi siya propita? Ito, pakinggan niyo yung dalawa at tatlo na kayo ng tatlo. Ito'y galing sa courtlanddry.com at saka rootsunwingsme.org. Then sa missionaries
prayer.org, ating makita ang ganito. Pwede bang makakita ang tao ng isang pangitain, tulad ni Ellen White, nakakita ng pangitain, pero hindi siya propeta? Pakinggan niya. The big answer is yes. Yes. It is possible to have the gift of prophecy and not be called to the office of the prophet. A person can be prophetic intercessor and not be called to be a prophet. Yan ha, malinaw na yan. Nakuha ko pa ito sa Encyclopedia Britannica. Ano ang sabi? Ang tao ay pwedeng magkaroon siya ng gift of prophecy, pero wala siya sa titulo na maging tawagin siyang propeta. Ang tao, pwede siyang magkaroon ng prophetic intercessor or gift of this, pero hindi siya called to the position of being a prophet. Sino paniwalaan ko? Kayo na ayaw ninyo maniwala. Dito ako maniwala sa mga taong nag-aaral at nakaintindi. Okay? Ito pa. Sabi pa niya dito, Obidos and Balberan said, nakakita ng pangitain, hindi ba naman propeta ka? Oh. Saan ka makakakita sa Biblia, may pangitain pero hindi propeta? Ha, 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 ha. Pakinggan niyo, Mege. Si Nabucodonosor nakakita ng pangitain. At nakita niya, di ba tatlo yung itinapon natin? Eh bakit apat? At si Nabucodonosor, nagkaroon din siya ng pangitain, Kapitulo 2 ng Daniel. Kapitulo 3 at iba pa, na kung saan siya yung taong nakita na kumakain ng damo at isang malaking puno ng kahoy, pinutol at tangtod, siya ay nakakita ng pangitain o dream and vision from the Lord. Pero tanong, propeta na ba ng Diyos si Nabucodonosor? Of course hindi. Ito pa, sa Kapitulo 10 ng mga gawa, si Cornelio ay nakakita ng pangitain, vision. Ano nakita niya? Isang anghel. Sabi ng anghel, sige, isugong mong tao mo, papuntahan doon si Pedro, at si Pedro magturot mga ngaral sa inyo. Tapos inyong sabi na, nakakita ka ng pangitain, tapos hindi ka propeta? Ha, ano klase yan? Eh, sagot naman to si Balbiran. Palpakis kasi yan sa Ellen White. Tama lang yan? Pakinggan ninyo. Pwede ka bang makakita ng pangitain pero hindi ka propeta? Pakinggan ninyo ha. Galing sa blueletterbible.org at sa courtlandry.org o .com. Pakinggan nyo. The gift of prophecy is a special ability to speak for the messages of God or the message of God. It can involve direct revelation, supernatural discernment, biblical perspective, or inspiration of the Holy Spirit. Pwede kang makakita direct revelation from God or supernatural discernment or biblical perspective or inspired ka ng Holy Spirit, pwede kang makakita ng pangitain pero not necessarily propeta ka. Sabi nga ni Sister White, nakakita siya ng pangitain but I don't claim the position or the office being a prophet. Pero kayo naman, tulak kayo ng propeta. Kung gusto niyong tatlo na maging propeta, bahala kayo. Bahala kayo. Gusto niyo yan eh. Ito, si Obidos at Balbira nagsabi, si Kristo, hinulaan daw ni Ellen White, 1844 darating, 1845, 1849, 1846 pa nga eh. Yan ang tanong ko sa inyo, saan yan? Saan yan? Kung 1843, 1844, hindi si Ellen White ang humula or ang nag-art ng sabi nito. Si William Miller. Ayan no, mabasa ito mga kapatid sa Encyclopedia Wikipedia na noong October 22, 1844, ang lalaki dyan walang iba kundi si William Miller. Now, ito pang mali mo. Sabi mo, may 70 Adventist na noong 1844 at ang propeta si Ellen White. Yan, isang mali na naman yan. Ayon sa Wikipedia, Encyclopedia Americana, Word Almanac and the Book of Facts, mga Ferraris Ecclesiastical Dictionary at iba pa patungkol sa propetang pag-uusap at patungkol sa tinatawag natin pagkatatag ng Seventh Adventist. Ito ang sinabi ng Encyclopedia Wikipedia. Pakinggan nyo. And since this new understanding of the Bible often set the members of the movement at odds with other churches, they ended up forming their own denomination in 1860 with the name Seventh Adventist. 3 years later, in 1863, the denomination was officially organized as the General Conference of the Seventh Adventist. Punto 3. Number 1. Noong 1860,
pinalano na nila, may pangalan na silang bitbit. Kailan? 1860. Anong pangalan? Seventh-day Adventist. 3 years later o 3 years after, talagang ito'y naging official ng pangalan ng Seventh-day Adventist. But before ito naging official, 3 years backward, saka pa lamang ito, tinawag silang Seventh-day Adventist, bagamat di pa official, noong 1860. 1863, 3 years after, saka pa lang siya naging Seventh-day Adventist name. Pero ang sinasabi mo, si Ellen White, propeta na noong 1844, ang layo ng 1860 at 1863, at may Seventh-day Adventist na noong 1860. Sinabi mo nga ang mga Seventh-day Adventist noon kumakain ng baboy. Saan ka makita ng Seventh-day Adventist noong 1860? By name? Wala. Ito pa, yung isa ninyong pinagdidiyan na Seventh-day Adventist, hindi denomination kundi kulto. Dito mismo sa Encyclopedia Wikipedia, sabi dito, Seventh-day Adventist 3 years later in 1863, denomination was officially organized as the General Conference of the Seventh-day Adventist. Ano daw Seventh-day Adventist? Ayon sa Wikipedia, is a Seventh-day Adventist Church denomination. Kayo naman, pinagpupumilit ninyo, gusto nyo magiging isang kulto. Okay? Yan. So, 1860, bit-bit na nilang pangalan, meron na silang alam na ang pangalan natin ito, pero naging official lang 1860. At ito'y naging official ayon po sa Wikipedia 1863. Napakinggan yung maigi. Sinabi, mga kapatid ng Wikipedia, the Seventh-day Adventist Church is a Protestant Christian denomination which is distinguished by its observance of Saturday. Anong pinupunto dito? Ng Seventh-day Adventist Church is a Protestant Christian denomination. Pero sa inyo talaga, gusto talaga nyo palabisin na alin? Kulto. Kung yan ang gusto nyo, bahala kayo. Okay? Bahala kayo. Alright mga kapatid ko at mga kaibigan, malinaw po ba ang ating pong pag-aaral? Sana po kung malinaw mga kapatid, mag-comment po kayo. Okay? Tuloy tayo. Ating menusan. 1863 ang pagka-establish ng Seventh-day Adventist Church denomination. Sabi ni Soriano, or sabi din mismo nito ni Obidos, 1843, humula si Ellen White, 1844, tapos 1845, 1846, 1847. Anyway, hindi naman niya sinabing 1843 o 1844, pero magkapareho lang sila mga kapatid na pinagbibintangan nilang si Ellen White ay humula. Ang kanila, 1845, 1846, 1849. Kung inyong mamanusan ang Seventh-day Adventist Organization being established noong 1863, noong 1843, 20 years gap bago dumating ang 1863. Ang layo ng 20 years, kapatid. Kahit 19 years, kahit pa 18 years, kahit pa 10 years. Wala pang Seventh-day Adventist Obidos noong 1844. Sa bibig mo lang galing yan. Sa bibig mo lang galing yan. Ito. Dito tayo sa First Vision and Call to the Ministry. Kailan si Ellen White nakakita ng pangitain? Again, hindi ibig sabihin makakita ka ng pangitain. Ako, pwede akong makita ng pangitain. At kung ang Diyos naman ay maluwalhating ikipakitaan ng pangitain na magpakabait ka, abay, bakit ako magre-reklamo? Pero hindi tayo ibig sabihin na propeta na tayo. Kailan si Ellen White nakakita ng unang pangitain? May lalaki ng pangalan si William Foy at saka si Hazen Foss. Si William Foy isang African-American. Pinakitaan ng Panginoon na ang October 22, 1844, great disappointment mga kapatid, ay hindi sila dapat manglupaypay. Pero ayaw tanggapin ni William Foy ang pagkatawag ng Panginoon para ipaalam ang pabalita. Si Hazen Foss ngayon, by this time, ay tinawagan ng Panginoon. Si Hazen Foss, mga kapatid, brother-in-law ni Sister White. Sa halip na ituro niya kung ano po ang ipinakita sa kanya ng Panginoon, tinanggihan niya. This time, tinawagan ng Panginoon si Ellen Gold Harmon na noong 1844, nakakita siya ng vision. Pero hindi propeta tulad ng sinasabi ni Obidos. Kailan po nagkaroon ng first vision? 1844. Ito pinalakihan ko first vision, 1844. Ito pa. What was the first vision of Ellen White? Ang vision ni Ellen White, mga kapatid, sa una hindi baboy ang pinag-uusapan dito. Ang first vision niya na ang bayan ng Diyos ay naglalakbay in a narrow path. Yun ang kanyang nakita. Kailan po yan, mga kapatid, nakita? 1844. Pakinggan nyo yun 1844. Ang vision naman at pagtuturo kay Ellen White, alam nyo, kapatid, sabi nila, doktrina ni Ellen White yung Sabat No! Si Ellen White nga kamo, mga kapatid, ay binabible studian lang ni Joseph Bates. Si Ellen G. White, kasal na sila ni James White,
Linggo pa lang, 2 linggo pa lang silang kasal. Sana mag-honeymoon. Pero ano nangyari? Bible study, inabot nila. Sino nag-Bible study? Si Joseph Bates. Anong topic nila? Sabbath truth. Kailan ito? 1846. Kita nyo ha? Ang Sabbath hindi 1844. 1846 ito. Ito, Vision of Sabbath Truth was given to Ellen White after she accepted the Sabbath. Noong tinanggap ang Bible study patungkol sa Sabbath at ang nagturo ay si Joseph Bates, siya po mga kapatid ay nakatanggap ng pangitain patungkol sa Sabbath. Again, anong taon ito? 1846. 1846, kasal nila itong taon. Alright. Kailan nakita ni Ellen White ang vision patungkol sa sanctuary? Nakita ni Ellen White mga kapatid ang tungkol sa vision ng sanctuary 1847. So, 1844, 1846, 1847. Kailan naman nakita ni Ellen White ang vision patungkol sa pangkalusugan? Yung health reform. Nakita ito ni Ellen White, mga kapatid, noong 1848. Take note sa mga years, ha? Kasi pinaggugulo ni Obidos yung mga taon, eh. Dito niya tinutukoy, pero dito pala ito, pero dito, o sa gitna kaya ito. Hindi kasi inililinaw. Kasi ang purpose niya, lilituhin lang ang tao. Pakinggan niyo, mga kapatid. Kailan nagkaroon ng first vision si Ellen White patungkol sa pangkalusugan? 1848. Ano ang nakita niya noong 1848? It was 1848. Her husband later recalled that our minds were called to the injurious effect. Ano daw ang pinakita sa kanya? Hindi mabuti sa tao ang maggamit ng tobacco. Tea, coffee. Ito yung tea at saka coffee. Naging masama itong mga kapatid dahilan sa caffeine. May mga coffee ngayon extracted yung caffeine. Kaya ang tinawag nila decaf. So, ang mensahe ni Ellen White na natanggap, unang-una ay patungkol sa tobacco, sa tea, sa coffee. Hindi pinag-uusapan pa dito ang baboy. Anong taon ito? 1848. Yan ang unang first health reform, 1848. So, 1844, 1846, 1847, 1848 ito. Year by year, ating babaybayin. Healthy living. Noong 1846, mga kapatid, o 1863, si Ellen G. White by this time ay nakakita, bago pa lang po na-organize ang Seventh Adventist denomination. Siya, mga kapatid, sa Otsego, Michigan, approximately 30 miles ito, or 50 kilometers northeast of Battle Creek. Ako mismo nakapunta dito sa lugar na ito. Alam nyo, nangyari, mga kapatid, that was Friday evening. Ang mga Sabbath keepers na nangingilin sa araw ng Sabbath, nagsamba sila. And by the time, 1863, Friday, mga kapatid, ipinakita ang isang pangitain tungkol sa, ito na Obidos yung baboy na tinutukoy mo, 1863. By the time of the Otsego vision, Ellen had also seen the consumption of unclean meats were not a mere Levitical concept. Ang patungkol sa masasama o di mabubuting kaining mga karne ay hindi lang Levitical concept, but a vibrant law of good health. Pork eating is still causing the most intense suffering to the human race, she wrote. So kailan lang po ito, mga kapatid, patungkol sa baboy? Nalaman ni Sister White, 1863. Prior sa 1863, hindi niya ito alam. Kaya siya mismo ang nagsasabi, nakakakain siya, but she doesn't know about the law or the message of God about pork by this time. So, kita nyo, mga kapatid, kailan lang po ang vision ni Sister White patungkol dito sa pork o sa swine? 1863. Ito, pakinggan nyo. Noong 1899, 1898, there was what we call also a paradigm. Ano itong paradigm? Si James White, Joseph Bates, at iba pang mga pioneers ng Seventh Adventist, marami sa kanila ang galing sa mga sikta at denominasyon na hindi Trinitarian. Kaya sila, mga kapatid, originally, hindi sila mga naniniwala sa Trinity. Pero nagkaroon ng shifting of the paradigm. Ano itong shifting of the paradigm na nangyari noong 1898? Ipinakita sa kanya ng Panginoon. Again, at isinulat ito noong 1898 to 1915, bago namatay si Ellen White, na ang Panginoon ay pinaniniwalaan ang tinatawag natin, mga kapatid. Tayo naniniwala sa Panginoon na it's a Trinity. Pakinggan po niyo. Paradigm shift 1898 to 1915. The publication of Ellen G. White's Desire of Ages in 1898 set the stage
for a paradigm shift in the Adventist concept of the Godhead and the doctrine of Trinity. Kaya yung sabi ninyo na namatay na lang si Ellen White, hindi niya alam yung Trinity, mali. Yung mga offshoot naman nagsasabing si Sister White hindi po nagtuturo ng Trinity. No! 1898, napakalakas pa ng katawan ni Ellen White at namatay siya 1915. Ibig sabihin mga kapatid, 17 years bago namatay si Ellen G. White, itinuturo na niya ang patungkol sa Trinity. Now, tandaan nyo ha, ibig sabihin, before 1898, walang alam si Ellen White patungkol sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo na ang tatlong ito ay iisa. Ayan ang sinabi niya. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi alam ni Ellen White noong 1863 na ang baboy ay hindi nga dapat kainin. Ito sapagkat hindi pa nila alam. Ako nga, nung nabinyagan ako mga kapatid ng 70 Adventist, ang alam ko lang mga kapatid, ang alam ko lang na Sabado ang pagsimba at hindi kakain ng baboy. Hindi ko nga alam yung buong 10 Commandments talaga, hindi ko alam yung sanctuary, hindi ko alam yung Trinity, marami akong hindi alam. Pero tinanggap ko kung ano ang katotohanan that present na ako po ay nabinyagan. Ang tawag noon mga kapatid sa aking kasaysayan, present truth ko, dalawa, Sabat at saka love health. Yun lang ang tinanggap ko. At sa awa ng Panginoon, dinagdagan at dinagdagan hanggang lumawak, hanggang ngayon sa patuloy na pag-aaral at biyaya ng Panginoon, marami tayong mga nadidiscovering katotohanan. Ganon din sa kanilang panahon. Okay ito. Ang Doctrine of Trinity, year 1898 na lamang. Alright. Ano po ang nangyari before 1863? Balikan natin baboy. Pakinggan nyo ha. First, she had received no light. Ellen White never received any light from God on swine flesh before 1863. Anong sabi? Wala pa siyang alam, inosente siya, wala siyang alam, at wala pang minsay galing sa Panginoon. Kanyang natanggap before 1863. Therefore, kung hindi man siya tumatanggap, hindi pa siya nakatanggap at kumain man, possible. Possible. Kailangan lagi mo kasing sinasabi ay ganito. Si Ellen White, 70 Adventist, kumakain pa ng baboy, kumakain ng talabat, iba pa. Oyster. Now, hindi mo naman nililinaw kung kailan siya kumakain. Panahon ba noong alam na niya ang katotohanan o panahon noong hindi pa niya alam ang katotohanan? Dapat maging fair ka. Dapat maging fair ka. Halimbawa, nabaptize ka ng 70 Adventist 24 years ago. Alam mo na ba lahat? Bago ka nabinyagan? No! Ang dami mong walang alam. Well, in fact, ito nga nakakatawa eh. 24 years after, ang sabi mo, akala ko tama, mali pa yun. Na-discover ko after 24 years pa ang inabot. Bago mo naintindihan, ang Sabat pala hindi totoo. Pagkahina na klaseng tao, yan ganyan. Tuloy natin. So, noong 1858, wala pang vision about pork. Pero noong 1863, nagkaroon na po ng vision. So, yung sinabi mo, nga sinabi nila, ako'y nakakita ng pangitain, hindi pinagbabawal ng Diyos ang baboy. Yan mga kapatid, sinabi ni Sister White noong 1858 pa. Kaya sabi ni Sister White, kung sakali man ang Diyos ay magsabi, if it is a duty for the church to abstain from swine's flesh, God will discover it to more than 2 or 3. He will teach His church their duty. Ano daw? Before 1863, sabi ni Sister White noong 1858, kung ito may pagbabawal ng Diyos, ipagbigay, alam ng Diyos yan, ipapaalam ng Diyos yan sa kanyang bayan. Kailan ito sinabi ni Sister White? 1858. Ginugulo mo kasi ang kwento, hindi mo sinasabi kung anong taon ito sinabi. Ito pa. About Ellen and vegetarianism ni Roger W. Cohn. Siya mga kapatid ay nagkaroon ng research. Ang research ay ganito. Did Ellen White eat meat after her health reform? Si Ellen White mga kapatid before 1863, kumakain pa rin po siya ng karne. Pero noong 1863, kanya pong in-apply kung ano po ang kanya nakitang pangitain. Lalo tigit sabi niya, dependent kasi siya nung una na kumakain ng karne because of her poor health. So intindi niya ang karne ay mabuti sa katawan ng tao. After all, she realized, hindi naman pala mabuti. So mga kapatid, noong pong first, she had received no light from God on swine's flesh before 1863. Her vision in 1858 did not inform her as to the rightness of wrongness of eating pork. So wala pa siyang alam. Saan ito mabasa? Adapted from Herbert E. Douglas, Messenger of the Lord, the Prophetic Ministry of Ellen G. White, Nampa, Idaho, Pacific Press. Okay? Ganyan mga kapatid. So,
Ang suma total nito, pwede niyong makita at mabasa ninyo dito sa mga punto at pinupuntong ito. Alright, tuloy natin ha. Ipakita ko sa inyo mga kapatid, ito pong ginawa kong kunting Excel for graphic timeline chart. Ibig sabihin, charting ko para makita ninyo ang mga taon para hindi magkagulo. Pakinggan nyo. 1843, nakakita ng vision si Ellen White. Ano yung vision niya? Naglalakad ang bayan ng Diyos na patuloy naglilingkod. Number 2, 1846, nakareceive siya ng first vision about Sabbath noong 1846. Noong 1847, nakita niyang vision about sanctuary. Okay? Noong 1848, narinig niya at nakita niya ang health vision. Pero ito patungkol sa tobacco, patungkol sa coffee, patungkol sa health reform at iba pa. Noong 1863, dito po nakita sa kanyang pangitain ang patungkol sa karne at saka sa pork. 1863. So napakalayo ang 1863 sa 1844. Noong 1863, dito po na-organize at tinawag Seventh Adventist Church Denomination ang Seventh Adventist Church. Noong 1898, dito naman po niya narinig ang patungkol sa doktrina tungkol sa Trinity. So mga kapatid, ang tanong, posible ba mayroon pong mga taong kumain ng baboy, sabihin na lang natin, o anumang mga pagkain before 1863 nila nalaman? Ang sagot, possible. Possible. Pero ano po ang sinabi ng Biblia sa atin, mahal ko mga kapatid? Pansinin nyo, nandiyan yung 1844, 1846, 1847, 1848, 1863, 1863 ang pagka-organize, 1898. So, ibig sabihin, paisa-isa mga kapatid nila nalalaman ang mga katotohanan. Okay? Paisa-isa. Hindi yung pagpasok mo, grade 1 ka, graduate ka kaagad kinabukasan, grade 6. No. Meron po yung proseso. So kung yung titinan mga kapatid, hindi pa dumating sa kanila ang light. Ano po ang sabi sa atin ng Acts chapter 17 verse 13 ni Apostle Paul? Pakinggan nyo. The times of ignorance, therefore God overlooked, but now He commanded men that they should all everywhere repent. Tulad ni Obidos, alam mo ang katotohanan, pero nagpapatuloy ka sa mali. You need to repent. Pero sa panahon hindi mo alam ang katotohanan or ignorante ka pa, ignoramos, ibig sabihin, God overlooked on that. He just simply blinked His eyes or overlooked such a thing. But now we know the truth. We need to live according to the truth. Hindi yung kontrahin mo pang katotohanan. Alam nyo mga kapatid, sa buong mundo, 5 bansa ang nakatanggap ng award. Ano yung award? Dahil sa tinatawag na Blue Zone. Ano po itong Blue Zone? Kung inyo pong titinan sa Encyclopedia Wikipedia, Encyclopedia Americana, inyo pong tingnan sa World Almanac and the Book of Facts, at sa tinatawag na Encyclopedia Britannica, meron pong 5 Blue Zones. Ano yung 5 Blue Zones? Merong 5 mga lugar o bansa sa buong mundo na ang edad ng mga tao 100 years pataas. Kaya tawag sa kanila Blue Zones. Anong mga bansa ito? Ito, nilagay ko dito, Sardinia, Italy. Ano po ang pagkain nila? Bakit mas mahabang buhay? A largely plant-based diet. Number 1, plant-based diet. Ikalawa, sa Okinawa, Japan, na ang mga tao ay umaabot ng 100 years. Mahigit pa nga iba. Isa sila sa napabilang sa tinatawag na Blue Zones in the world. Ang ikatlo, okay, sandali ha. Ang ikatlo mga kapatid, ay walang iba, kundi ito pong ni Kuya Costa Rica. Ang mga tao dito umaabot din ng mahigit 90 to 100. Ang ikaapat, Icaria, Greece. Dito mga kapatid, ating makita na pang-apat ito. Na membro o sakop sa tinatawag tumanggap ng pangbuong mundong parangal sapagat napabilang sila sa Blue Zone. Hindi naman ito magkasunod-sunod. Ibig sabihin in any order. No. Pwede namang halo-halo. Not necessary. Lastly but not the least, ang panglima mga kapatid na Blue Zone, pakinggan nyo ha, alam nyo kung saan ang panglimang Blue Zone mga kapatid sa buong mundo? Nasa Loma Linda. 30 minutes lang yan biyahin galing dito sa amin. Okay?
Lumalinda, doon ako kahapon. Doon kami na nangalian nila ni Pastor Gusilatar o na naghapunan kila Pastor Gusilatar, Guillermo Gusilatar. Okay? Kasama ko rin si Pastor Campusano, si Kuya Sardinio at iba pa. Napakinggan nyo mga kapatid. Ang Lumalinda, malimit dyan 70 Adventist. At dyan po ang Lumalinda 70 Adventist Hospital, isa sa pinakamalaking hospital sa buong mundo. Napakinggan nyo mga kapatid. The US only blue zone is a heaven for the Seventh-day Adventist Church, a Protestant denomination, a shared set of principles, emphasis on community and adherence to the Sabbath. Ano pong sinabi? Ang Amerika napasama sa blue zone dahilan sa mga Seventh-day Adventist na nariyan sa Lumalinda, mga kapatid, California, na mga taong umabot ang mga edad mahigit 100 taon. Mga kapatid, binanggit talaga. Doon kasi ang iba, Italy lang, Okinawa, Japan. Parang bansa ang tinutukoy. Pero dito, ini-emphasize talaga nila na Seventh-day Adventist Church Denomination, ang lugar ng Lumalinda, California, membro ng Blue Zone dahilan sa mga Seventh-day Adventist na ang kanilang mga edad 100 taon mahaba, mga kapatid, ang kanilang mga edad. Bakit po ito nalaman ng Seventh-day Adventist? It was because of Sister Ellen G. White na ini-emphasize niya talaga ang tinatawag na health message. Tulad nito isang matanda, centenarian, 100 years old. Mga kapatid, lalaki, umaakyat pa sa hagdanan. Itong babae, kausap ang dalawang mga babae, matanda, 104 years. Itong isang lalaki, 97 years old, naglalakad, nagja-jogging pa. Itong isang matandang babae dito, 105 years old. Mga centenarian na mga tao. Kaya mga kapatid, best regional hospital in the United States of America, no other than Seventh-day Adventist Hospital, Lumalinda. Tapos, pagtatawanan mo ang pagiging vegetarian, ang Seventh-day Adventist kapatid, itong Lumalinda, ay kasama, binanggit pa talaga ang Seventh-day Adventist. Kaya mga kapatid, yung sinabi ni Obidos na nakita sa pangitain ni Ellen White na ang baboy hindi makain, sa bibig lang yun ni Obidos, wala po yun sa kay Sister White. Kalawa, na kanyang nirebuke, bakit pinagbabawal ni Curtis yung baboy, hindi rin totoo, hindi nirebuke. Well, in fact, pinuri pa nga eh. Sinabi niya 1844, Ellen G. White na si Ellen? No, hindi pa po si Ellen White. Ellen Gold Harmon pa siya. Sinabing 1844, propeta na si Ellen White, sa bibig lang din po yan ni Obidos at wala yan po sa kasaysayan. Si Ellen White at James White nagkita at ikinasal noong 1846. Kaya noong 1844, mga kapatid, 2 years after sa kapalang sila nakita. Kung 1843, 3 years after sa kapalang si Ellen White, naging Ellen White. But prior to that, hindi po si Ellen White. Ito naman ay kabaliktaran sa sinasabi ni Obidos. Sana mga kapatid ay naging malinaw po sa inyong lahat ang ating pong pag-aaral ngayon. At hari nawa, kayo pagpalain ng Panginoon sa patuloy po ninyong pagsasaliksik ng katotohanan. Hayaan po ninyo sa hindi po nakakapanood sa YouTube, atin pong i-upload to sa YouTube mga kapatid, sapagkat may problema po ang ating pong mga gamit dito, ang ating pong mga laptop, na mga nangasira na. Pero anyway, kaya pa rin siguro itong magpatuloy mga kapatid. So tayo po ay Facebook lang muna. Sana naman ang katotohanan ito ay huwag maging sayang. Lalo tigit dito sa dati nating kapananampalataya, si Obidos. Alam mo, Ronald Obidos, Ronald, sa totoo lang nangihinayang ako sa iyo eh. Saan pa yung tumatanda ka at lumalawig ng buhay mo sa lupa? Mali-mali na tuloy yung mga sinasabi. Tapos marunong ka na mag-ipit-ipit ng katotohanan, hindi mo sinasabi lahat ng katotohanan. Tapos magaling ka nang magtatahi-tahi ng kwento at magaling ka na doong yung manginginsulto ng tao. Nakakalungkot. Sana naman huwag mong sayangin ang kaligtasan. Pero tandaan mo, kung patuloy mong atake ng Seventh-day Adventist, nandito ka sa tulong at biyaya ng Panginoon, patuloy pong magdipinsa kung ano ang katotohanan. Ikaw nga wala sa katotohanan, nagpapatuloy ka nga dyan sa mali mo, ako pa kaya. Hari nawa, huwag niyong sayangin ang pagpapala ng Diyos. Tayo po'y manalangin mga kapatid. Ama, salamat po sa pagkakataon kami po'y nakapagsagot sa mga katanungan na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa inyong pag-ibig, salamat po sa inyong biyaya, salamat po sa lahat ng ito. Ito po, Panginoon, ay aming pinasasalamatan sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan sa inyo po patuloy na pagsubaybay at pakikinig sa ating Jesus is Coming in Media Ministry. Ako po inyong kapatid kay Chris Gilbert Dizon. Nagpapasalamat sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. God bless mga kapatid. Marami pong salamat. Inyong napakinggan ang Jesus is Coming Again program. Jesus is Coming Again program. At muli pa po ninyong mapapakinggan Evangelist Cesar Diaz Dizon Jr. Jesus is Coming Again program.